Nakakaintindihan? Okay? Bakit? For example, nagpa-check up ako sa doktor sa St. Luke's. Galing ng doktor, magandang mga kagamitan nila doon. No? Nagpa-check up ako, ang masakit talaga sa akin, ulo. Kaya natatakot akong ma-figure out kung may tumor ako. Kaya nung nagpa-check up ako, tinanong ako ng doktor during the diagnosis or check-up, sinabi ko, masakit yung pa ako. Okay? Sa tingin nyo, magagamot ako nung napakagaling na doktor na yon? Ha? Hindi, kasi nagsinungaling ako from the very beginning. Natural, ang gagamutin niya is fit ko sa paa. Kahit wala naman. Nagkakaintindihan? Ganon din sa rehabilitation sa loob ng kulungan. Okay? Dito, di ba, sinabi natin yung intake interview, yung upon admission ng preso. Okay? Upon admission, tatanungin ka na agad niyan. Oh, ano ang pangalan mo, pare? Lagrimas. Lagrima, a first name. Lawrence. Lawrence. Bakit ka ba ng gahasa? Kasi si Lawrence, sa lahat ng nakikita niyang babae, basta makasalubong niya, kinakantot niya yan. Okay? Okay? Biro lang, baka patayin mo ko, ha? Okay. Nakakasantong baril ko. Ayan, sabi ni... Ngayon, tinanong ko si Lawrence, Lawrence, bakit ka ba nang re-rape? Okay? Tapos, ang sinabi niya, kasi wala po akong trabaho. Di ba? Yun ang sinagot niya. Anong gagawin ko? Bibigyan ko siya ng ano? Ano ko si Willie Revillame? Ipapasok ko siya sa ano? Sa mga TESDA programs natin, di ba? Sa vocational programs. Nakakaintindihan? Little did I know, kaya pala talaga siya nang gagahasa ng mga babae kasi nung bata siya, ginahasa pala siya ng tito niya. Okay? Inaaraw-araw siya. Okay? So yun pala yung nagiging reason niya kaya siya nang gagahasa. O ngayon, ang sinabi niya, dahil wala siyang trabaho, wala siyang magawa, di ba? Tinrip ko sa kanya is, ano, ang in-apply ko sa kanya, kumbaga ang nireset kong gamot sa kanya, i-enroll siya sa mga vocational program sa TESDA. Sa tingin nyo, masusolusyonan natin yung main reason kung ba't siya gumagawa ng krimen? Sa tingin nyo, people at the back, yes? Pag nagkatrabaho ka ba, hihilom yung butas ng puwet? Di ba? Naiintindihan nyo yung logic? So basically, dapat pala, pinasok ko siya saan? So ako dapat siya pinasok. Ha? Sa psychological and emotional component. Di ba? Under ng TCMP, hindi sa vocational and survival. Nagkakaintindihan tayo? O, paano naman, sir, yung situation na yung preso, operative naman siya. Gusto niya ma-rehabilitate. For example, bakit ka ba nagnanakaw, Lawrence? Kasi po, hindi po ako marunong magtrabaho. Ang alam ko lang po mula bata ako ay, ano, magsalsal. Hindi, magnakaw. O anong nag-aral ka ba? Hindi po, gusto ko nga din po mag-aral. So basically, ipapasok natin siya saan? O, pasok muna natin siya sa educational program. 'Di ba? Alam nga naman test na agad, di nga marunong magbasa yan. 'Di ba? So syempre, papasok muna natin siya sa educational program and then pagkatas yung mga graduate or pwede naman sabay with vocational program. At least na-treat natin yung reason kung bakit siya gumagawa ng krimen. Wet po ba? Ang dami ko sinabi. Wet ba? Okay. Now, let's go to number 58. Uy, gagutang ina mo. Considered. Yung may role ka sa activity, tas rapist pa role mo. Patay. Considered as the most persistent problem in all prison facilities which contribute to the failure of the reformation program. Ano sagot? Okay. Ayan o, yung keyword, contribute to the failure of the reformation program. That is deplorable conditions. Even reading the TCMP, nung diniscuss yan sa inyo, merong qualities dapat ang kulungan. Okay?
kung saan mo i-implement ang mga TCMP programs. Nakaintindihan? So merong mga qualifications yan na kailangan inducive talaga for rehabilitation. Nakaintindihan? Okay. 59. All person in custody shall before final conviction be entitled to bail as a matter of before final conviction, that is as a matter of the right. Nakakaintindihan? Okay. Number 60. The Bureau of Correction is under what department? Okay, the Department of Justice. Ano bang mga correctional agencies natin dito sa Pilipinas? Okay? Basically, pag dinivide natin to into three departments or in departments, tatlo lang yan. Okay. Ano-ano yung mga department na yan? The Department of Interior. Wag ko nang buuin. Nasa choices naman pala. DILG. Ano pa? DOJ. At saka DSWD. Okay? Under ng DILG, nandyan ang alin? Hello? Okay, nandyan ang BJMP. Okay, sa BJMP, pakitandaan, ano ang jurisdiction niyan? Tinanong na yan sa board exam. Ano po? As to jurisdiction, city, district, and municipal jails. Okay? Sinong agency head? Tinanong natin yan. Magkakasunod yan sa board. Magkakasunod na board exam tinanong. Chief, BJ, MP. Pero ano ang tinanong sa board exam? Yung rango. Anong rango? Jail director. Ilang star ito? Ha? Okay, 2-star general. Okay? Sino ang local head namin? Si warden. Sir, bakit city, district at saka municipal jail lang? Kasi ang provincial jail nakaiwalay pa yan. Okay? Under ng provincial government ang provincial jails. Huwag nyo munang isipin yung pinapasa ni Bato na Jail Integration Act. Okay? Kasi, again, that is still a bill. Okay? So, hindi pa implementing yan sa ating board exam. Okay? So, yan naman po ang mga correctional agencies na under ng DILG. Mamaya na magsulat. Bigyan ko kayong time magsulat. Ang DOJ naman, ito yung medyo marami. Okay? Nandyan syempre si, wait nga pagpalitin natin. DSWD muna tayo. Ang DSWD, para saan to? Para sa mga CICL, as dito, as promulgated by Republic Act number 9344. Basta CICL, DSWD ang may hawak diyan. As to the Department of Justice naman, ano unang-una? Nandiyan ang tinatawag nating Bureau of Corrections or Bucor. Ano naman ang jurisdiction ng Bucor?
Yung 7, operating prison and penal firms. Okay? Sinong agency head niyan? Okay, very good. Director General. Anong ranggo? Under Secretary of the DOJ. Okay? Under Secretary ng DOJ. Ang local head, sino? Ha? Superintendent or prison superintendent. Okay? Oh, under DOJ, ano pa ang other agencies? Yan na magsulat ha. Nandiyan ang Parole and Probation Administration. Ano ang function ng Parole and Probation Administration? Oh, later on natin ibibigyan ng DNA. Basta investigation and supervision. Sino ang agency head niyan? Wala kayo. Sino agency head ng PPA? Administrator. Okay? Administrator. Ang local head, very good, CPPO. Chief Parole and Probation Officer. CPPO, Chief Parole and Probation Officer. Isa pang under functional unit ng DOJ is what? Okay, the Board of Pardons and Parole. So, sino ang chairman yan? Si board yan eh. Si ex-officio chairman. Sino tong ex-officio chairman? SOJ, the Secretary of Justice. Ano naman ang function ni BPP? Granting authority. Granting authority siya ng ano? Ng parol at saka recommending body. Yan later on natin bibigyan ng diin yung mga yan. So yan yung mga correctional agencies natin dito sa Pilipinas. Yung mga main correctional agencies natin dito sa Pinas. Sulat muna. Dito muna sa taas. Baka may magwala. Wala ba't di nag-charge? Sige, saksak mo. Kanina pa ako nagsasak. Hindi, itong mga to. Ay, hindi rin ako pansa. Sabihin nyo pag pwede na ibaba ah. Imama na, imama. Yan, may nagtanong. Sir, paano po kung si Warden na hostage ng PDL sa loob? Sino po magti-take over sa pwesto niya? Sino? Sige nga. Si Mayor. Hindi. Si Assistant Warden. Or kung wala din si Assistant Warden, kung sino yung pinakamataasang ranggo. Okay? Most senior. Most senior in rank ha. Kasi marami ano eh. Yung seniority, marami yan. Seniority by rank, seniority by position, or by designation, or seniority by time in grade. Meron kasi, di ba? Nung una ako sa serbisyo, pero nauna siya na-promote. Di ba? Senior siya sa rank. Pero senior ako sa time in grade. Nagkakaintindihan? So seniority or yan, second in command. Sir, dami din rank lumabas nung February, sir. Dinidiscuss ko din naman yan. At diniscuss ko yan sa inyo, tama? Wala na natandaan. Diniscuss ko yan yung mga ranggo ng BGMP. Nakalib lahat ng senior. O di mamatay na lang si Warden. Basta ko sino yung ano, senior.
Minsan yung mga patanungan, yung parang gusto rin patayin yung ano, yung example eh, no? Sabi nung isa tuloy, ikaw na lang ang magligtas. Ma-discuss ulit, sir, bago lang kami. Oo, walang problema. Di-discuss ko talaga yan lahat. Ulitin natin yan. O, di ba? Yung iba pababa, yung iba pataas. Sana ba kayo? Dito pa rin, sir. Ano daw yung CPPO? Sagutin nyo nga. Chief Parole and Probation Officer. Patapusin lang natin sila sa F2F. Saglit lang maglente. Okay na? Taas ko lang ha, para doon sa online. Yan, hindi nagsusulat ka ba? Ha? Oo, bababa ko uli mamaya. Okay na? 1, 2, 3, 1, 2, 3. Ha? Recommending body. Okay na? Okay. Let us continue. Ay, susunod ko. Okay. Let's go with number 61. It is a place wherein a newly convicted prisoner. So, ibig sabihin, sa Bucor ito, is housed for at least a minimum period of 5 days for the conduct of medical examination, vaccination, x-ray, and to prevent physical contamination. What is your answer? What's your answer? Ha? Ano sagot? Quarantine unit. Okay? O, ganito yan.
Discuss natin. Again, the answer is Delta, quarantine unit. Okay? Alam naman natin, okay, na ang goal ni correction is what? Anong goal natin? Anong goal natin kay correction? Uy. Diba? To remove or to mitigate. Di ba? Mabawasan man lang kahit papaano yung kanilang criminal behavior. CB is criminal behavior. Okay? Yan. Ha? Yan. Again, to remove or to mitigate yung criminal behavior. Yan ang goal natin. Makinig mo na, mamaya na magsulat. Bigyan ko kayo ulit ng time magsulat. Ang goal natin sa correction, mabawasan or tanggalin total extinguishment ng kanyang criminal behavior. Okay? Kaya nga tayo ay nagbibigay ng mga rehabilitation programs. Pero